or kung ano yung iisipin nila. Baka, alam ko ba magkukwentuhan lang tayo or Bible lang, bakit parang may religion ka na or may gusto ka nang ipasok sa akin. So dapat sa kanila manggagaling yung word na yon. So ipabasa nyo sa kanila yung John 3:1-7. So basahin natin siya. Ayan. Sino po yung muna nakakita? Kaikot na lang tayo. John 3:1-7. May isang lalaki na sa mga Pariseo na nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam namin isa kayong tagapagturo na nagmula sa Diyos, dahil walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo, maliban kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi papabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipananganak nila." Sinasabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong may panganganak ang tao kung siya'y magtanda na? Makapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipang." Kahit, sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos." Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu at Espiritu. Okay na. Ano na po first? Second, last. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ayan. So, sino-sino daw po yung mga character doon sa sinabi? Kasi itong topic na din to, more on interaction talaga siya sa magiging member nyo. Dapat manggagaling sa kanila yung sagot, dapat sa kanila yung marirelate yung mga word na sila mismo nagda-doubt dun sa word na yun. So, dito sa nabasa nyo, sino yung mga character? Jesus, Nicodemus, tama. Tapos, tanungin nyo din sila, sino si Nicodemus? Are, yun, nandiyan na yun sa manual, yan, nandiyan na din yun. Actually, nandito na yun Q&A nakalagay dito. Tatanungin nyo lang sila dun sa nabasa nila para babalik at babalik sila dun sa binasa nila. Kung totoo ba na naiintindihan nila yung binasa nila or binasa lang nila for the sake na sinabi nyo yung basahin nila. So, yan, mayroon dyan mga Q&A. So, sino yung mga nasa kwento? Sino si Nicodemus? Anong oras siya pumunta kay Jesus? Anong oras? Gabi. So, bakit siya gabi pumunta? Bakit hindi umaga or hindi hapon? Bakit gabi? Ayan, nahihiya siya na pumunta doon ng umaga or ng hapon or anything na possible na may makakita sa kanya. Kasi ano nga si Nicodemus? Ayan, pari siya. Hindi lang siya basta pare, mataas yung katungkulan niya bilang pare. So imagine, nandito tayo sa generation natin ngayon. Kanya, nagsisimba tayo, ganyan. Tapos nakita natin yung pare, pumunta lang sa karpentero, tapos nagtanong doon, paano ba maligtas? Imagine lang, di ba? Parang kaka-attend mo lang sa service niya, tapos magtatanong lang siya sa isang karpentero, paano maligtas? Ano yung tinuro niya sa atin? Ano yung tinuro niya dun sa mga tao na nakikinig sa kanya? So, hindi niya alam. Kaya, nahihiya siya na pumunta kay Jesus. Then, ayun, nagkaroon sila ng conversation. Sabi dito, need, para pumasok sa langit, kailangan ipanganak muli sa Espiritu. So, basahin naman natin, or pabasa nyo sa kanila yung verse na John 3:3.
tao, hindi niya makikita ang pag-ahari ng Diyos. Ayan. Sa English version naman doon, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless a man is born again, he cannot see enter the kingdom of God." So, pwede nyo ipabasa din yung version na English para makita doon yung mismong word na born again. Sabi naman dito is ipanganak muli. So, ang English nun is born again. So, parang ikaw makapasok ka sa langit, kailangan mong ipanganak muli. Kailangan nila maintindihan na, yun pala yun, hindi pala yun something na kung ano yung iniisip nila. Paano ipapanganak muli? So, basahin natin yung verse na John 3:4-7. So, parang tuloy-tuloy lang siya na interaction sa kanila na ipapabasa mo yung mga verses. So, John 3:4-6. Ayan, sino na po? Ayan, sino na po? John 3:4-6. Paano maipapanganak ang muli ng isang taong matanda na nakakapasok pa siya sa inapupunan ng kanyang ina para muli isilang tanong ni Nicodemo. Verse 5, sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Ayan, sabi dito, yung pagkakapanganak ulit, hindi niya ibig sabihin na papasok ka ulit sa nanay mo, tapos ilalabas ka ulit ng nanay mo. So, nagkaroon sila ng ganun conversation ni Lord or ni Jesus na, syempre si Nicodemus, old age na siguro siya kasi bishop na yung narating niya, di ba? So, nagtanong siya kay Jesus, paano papanganak ako ulit? Eh di, papasok pa ulit ako sa nanay ko, tapos ipapanganak niya ako. Hindi. Yung sabi sa kanya ni Jesus, kailangan mong ipanganak through tubig and spirit. So, ano ba yung meaning ng water dito? Sabi dito, di ba? Ang kahulugan ng tubig and spirit is the water, God, gospel. Para maipanganak muli at makapasok sa langit, kailangan makarinig tayo ng kalinawan ng turo na kailangan na ginagawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So yung water na ibig sabihin doon sa ipanganak muli, dapat ipanganak ka through spirit, which is yung water and spirit, which is yung Word of God. Yung Word of God na marinig mo, yung Word of God na na-receive mo, yung Word of God na na-topic nyo ng mga nakaraang days. Siyempre, di ba, nag-share ka na ng John 8:47, nag-share ka na ng mga The Cross, or nag-share ka na ng The Bridge, nag-share ka na ng Roman Road. Iyon, through that, iyon yung magiging way para ikaw mag-born again or ipanganak muli. So sabi dyan, diba, sa 1 Peter 1:23, "Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding God's Word." So kailangan, hindi mo lang siya basta din naririnig yung mga word na shinare sa inyo, dapat ginagawa mo din. Parang i-explain nyo sa kanila na hindi lang tayo din basta nakikinig, kailangan sumusunod din tayo. And iyon yung nagiging way para tayo is maligtas. Hindi yung mga naturo dahil kasi ang tinuro, ano yung mga tinuro nyo ng mga past weeks? ABC, ayan. Ano ba yung ABC? Which is salvation. Tinuro nyo sa kanila yung salvation, tinuro nyo yung ABC. Kailangan i-apply nila or kailangan isabuhay din nila kung ano yung natutunan nila sa inyo. So, yun yung i-ano nyo sa kanila. Dapat, hindi lang sila basta nakikinig, dapat meron ding ina-apply sa buhay nila. And dahil doon, nagiging born again sila. Or dahil doon, pinanganak sila ulit through Word and through water and spirit. So ano naman yung spirit? Sa Titus 3:4-5, pwede pong pabasa naman po. Ayan, Titus 3:4-5. Yun na po.
nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas. Ayan. 5 po. Ligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa kanyang kapag sa atin. Tayo'y pinangatili sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay ginagawa ng Espiritu Santo. Ayan. So, sabi dito, Titus 3:4-5, But when the goodness and loving kindness of our Lord Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal, born again of the Holy Spirit. So, ito yung mga kailangan para tayo is ma-born again or magkaroon ng eternal life or salvation, which is kailangan natin yung gospel, yung mga sinishare nyo sa kanila, and kailangan natin yung Holy Spirit na witness. Parang example, bumili ka ng lupa. So, paano masasabi na sa'yo yung lupa? Ha? Yan, may titulo ka, may hawak kang titulo. So, yung Holy Spirit is isa din siya na symbol or sign na save ka. Once na tinanggap mo ng totohanan si Jesus Christ, sure ka na save ka kasi merong isang witness na Holy Spirit na nasa iyo, na tinanggap mo. So, iyon yung naging reason kaya ka na born again, or iyon yung mga kailangan natin para ma-born again tayo or maipanganak muli. Hindi kailangan na pumasok ka pa sa tiyan ng nanay mo, tapos ipanganak ka na ulit. Hindi ganon. Kailangan mo lang is tanggapin yung mga word na sinishare sa'yo, yung mga bridge, ABC, the cross na yan. Iyan yung mga kailangan mo para ma-save ka talaga. And yung Holy Spirit na siya yung witness natin na save ka talaga. So, yun yung ipaintindi nyo sa kanila na ito yung mga tao or bagay na kailangan natin para maging born again tayo. And kailangan natin para totoong ma-save tayo. Na kailangan talaga ganito tayo or maging born again talaga tayo para makapunta tayo ng langit. Next is, doon nyo na sa kanila tanungin, ano ba yung born again? Tanungin nyo sila, parang ano ba yung pag narinig mo yung word na born again, ano yung una pumapasok sa isip nyo? Yun, tatanungin nyo sila ng ganon. Usually, ang mga sagot nila is religion. Ano pa? Tingin yung mga sagot nila, possible answer nila sa mga sagot na, or tanong nyo na yun. Grupo. Ano pa? Alay-balay. Alay-balay. Yung mga ganyan. Ano pa? Ha? Ano daw po? So, ayun. Ang dami nilang possible na sagot na hindi naman talaga. Pero yun nga, ipaintindi natin sa kanila na yung born again is hindi siya religion, hindi siya sekta, hindi siya grupo, hindi siya kung ano man yung iniisip nila na yun. Yung born again is pagsampalataya or pagtanggap natin kay Lord. So, once na ginawa nila ng seryoso, yung ABC na tinuro nyo sa kanila, once na nakatawid sila dun sa bridge ng totoo, born again na sila. Hindi yan dahil religion or something na sekta or magiging corny sila pag naging born again. Hindi yan ganon. Ano siya? Relationship siya kay Jesus Christ. So, sabi nga dyan sa John 3:16, diba? Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus, upang na sino man sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung born again na sinasabi nila na religion, secta, ganyan, ipaintindi natin sa kanila na hindi yun ganon. Ang born again is, iyon yung resulta ng pagtanggap mo kay Lord. Iyon yung naging result dahil yung si God na
holy, bumaba dito para i-save tayo, nagkaroon tayo ng salvation. Kaya ngayon, imbes na tayo napupunta sa hell dahil makasalanan tayo, hindi na tayo pupunta sa hell dahil kay Jesus Christ. So, ano siya? Ang born again is relationship siya kay Lord. Hindi siya basta lang grupo or sekta or boring na church or boring na grupo. But, relationship siya sa Lord na maganda, maayos, yung expression niya ng love sa atin is na-experience natin at totoong tinanggap natin siya sa buhay natin. And yun, na born again tayo. Tapos, ano pa? Ayan, lahat kailangan ma-born again, lahat kailangan maipanganak muli. So, ayun pala, ito dagdag ko. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. So, kung babalik tayo dun sa naging topic na nung nakaraan na John 8:43-44, anong sabi doon? John 8:43-44. Anong sabi dyan sa verse 9? Bakit hindi niyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ko? 44. Ang Diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ang katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Ayan. So, ang born again din is naging anak tayo ni Lord. So, dahil tinanggap mo siya ng totoo, ginawa mo yung ABC ng totoo, bukod sa na-save ka, na tayo dapat pupunta ng hell is hindi na tayo pupunta ng hell dahil tinanggap natin siya ng totoo. Isa pa is, na-born again tayo, naging anak tayo ng Lord. Kasi sabi dito, di ba, hindi lahat anak ng Lord. Sabi dun sa verse na binasa nyo, anong anak sila ng? Diablo. So, yung mga tao na hindi tumanggap kay God or kay Jesus, anak sila ng Diablo. Pero dahil ikaw, seryoso mo na tinanggap yung ABC, seryoso mo na ginawa sa buhay mo yung ABC, anak ka na ng Diyos, anak ka na ng Lord. Tapos tanongin mo sila, sino dito gusto ng anak maging anak siya ng Diablo? Tinanong nyo na yun ang una, diba? So ayaw nila yun, i-repeat nyo sa kanila na kung hindi ka, kung tinanggap mo si Lord or kung sinabi mo oo, tinanggap mo na si Lord, anak ka na niya and born again ka na. So hindi ka naging corny or something ganyan, but naging anak ka. So ang short lang nun is nagkaroon ka ng relationship kay Jesus. Dahil yun nga, lahat kailangan talaga is ma-born again. Lahat kailangan maipanganak muli through word and through gospel and Holy Spirit. Sabi naman dyan sa John 3:7, ano po sabi? 3:7. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangan ipanganak kayo. Ayan, di ba? So, parang i-repeat mo lang sa kanya dyan sa supporting verse mo na tignan mo, parang yun yung gusto mong i-point out. Tignan mo, kailangan natin ipanganak muli. Kailangan mo pa-born again. So, ang pinapaintindi mo sa kanya is hindi mo kailangan magpalit ng religion or something. Wala kang in-offer na religion sa'yo. Kailangan mo lang tanggapin si Lord or kailangan mo siya totoong tanggapin sa buhay mo. And once na ginawa mo yun, born again ka na. And sabi nga dito, di ba, kailangan mo yun gawin para totoo ka maligtas. Tapos, ang resulta, ito yung result naman. Sabihin niya sa kanila na kung totoo mo siyang tinanggap or kung totoo mong naranasan si Lord, ito yung mangyayaring result. So, sabi dyan sa 2 Corinthians 5:17, ano yung magandang result or ano yung magiging result dun sa mga taong tumanggap talaga kay Lord? Anong sabi? Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ayan. So, kaya meron kayo nung una, di ba? Bago mag-umpisa yung topic, pinasulat kayo, ano yung testimony niyo? Sino kayo dati? Ano kayo ngayon nang tinanggap mo si Lord? So, kayo mismo, credible. May testimony na, ay, oo nga no, may nangyari pala talaga sa'yo. So, sa akin din, sa sila din mapapaisip, ay, may mangyayari din maganda sa buhay ko. Kasi sabi dito, bukod sa nangyari, nakita niya sa'yo visible, ay, oo nga, nagbago yung buhay niya, naging maayos yung buhay niya. So, sa kanya din, possible mangyari yun. And
hindi lang yun, may supporting verses pa na sinasabi. Ang resulta ng mga taong totoong tumanggap kay Lord is merong bagong buhay. So, nung bago ko din makakilala kay Lord, kasi hindi naman din ako ganun kabaitang anak, kabaitang estudyante. So, kiniklaim ko lagi yung verse na yan. Sabi ko, every time nagagawa ako ng mali or every time na hindi ako makakasunod sa parents ko, babalikan ko yung verses na yan na sinasabi dito, therefore, if anyone is in Christ, new creation na ako, hindi ko na ito dapat ginagawa. So, dapat kayo din na Bible study leader, dapat mas maging more credible kayo sa sinasabi nga na totoo may nagbago sa buhay nyo. Kaya from time to time, i-share nyo sa kanila ano yung nangyari maganda sa buhay nyo, sa family nyo, sa relationship nyo, ganyan. Para mas nakikita nila, ay okay, ito pala yung totoong na-save, ito pala yung mga born again. Hindi pala sila mga boring, hindi pala sila yung mga hallelujah, hallelujah, hindi pala sila ganon. Ito pala yung totoo na na-save. May nangyari sa buhay na maganda. Next. Ayan. Yung question is, na-born again kaya si Nicodemus? Parang may sabi. Sabi dyan sa John 19:38 to 39. Basahin natin. Check natin kung talaga bang na-born again. Baka lang kasi bigla niya i-question din sa'yo. Na-save kaya si Nicodemus kasi pumunta lang siya kay Jesus ng patago. Ayan. Ano sabi po? Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang pangkay ni Jesus. Dati ay inilig ni Jose na siya ay isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga tinuro ng mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalang mira at al. Okay na po? Ayan. So, ang sabi dito, di ba, na-save dito si Nicodemus nung time na yun. Kasi, nung namatay si Lord, sila ni Jose, yung kumuha nung bangkay ni Lord. So, nilagyan nila ng mga pabango, ganyan-ganyan. And kasama niya si Nicodemus. And yung Nicodemus na tinutukoy dito is yung nagpumunta kay Jesus. So, na-born again siya. Kasi, yun nga, nagpakumbaba siya na kahit mataas yung katungkulan niya, lumapit siya sa Jesus na karpentero lang, ganyan. Naging humble siya na humingi ng tulong kay Lord at magtanong kung paano ba talaga maligtas. So, na-save si Nicodemus. So, etong topic na to, crucial siya kasi hindi siya, ayaw siyang marinig ng iba yung members, lalo kung yung mga 10 names nyo is sobra silang kapet sa religion or sobra silang kapet sa mga pananampalataya nila na hindi ganun katama, ganyan. Sobrang, or mayroon silang na-encounter na born again na hindi sila na-treat ng tama. So parang sila, allergic na sila sa word na yan. So kailangan nyo ipaintindi itong word na to na, or itong topic na to na hindi siya religion. Relationship siya kay Jesus na natanggap mo, bunga ng mga topic na tinuro nyo sa kanila na salvation. Isa din to sa crucial dahil ito na yung last topic ng salvation. Kaya dapat make sure sa topic na to, sure na sure yung mga Bible study nyo na tinuturuan, na safe talaga sila. Na pag tinanong nyo sila na kung bumuho yung place kung nasan tayo ngayon or kung bumuka yung lupa, sa langit ba sila pupunta? Dapat sa topic na to, ma-sure nyo na safe yung mga tinuturuan nyo. Kasi sayang din yung effort nyo, yung pagod nyo, kung yung tinuturuan nyo or yung sinashare nyo is hindi safe. Kasi kung ganon na hindi sila safe, mahirap yung obedience sa kanila. Mahirap yung transformation, mahirap yung mga bagay
na pwede nyong sabihin sa kanila or ipagawa sa kanila sooner or later pag hindi sila talaga safe. Kaya make sure na safe na. Kasi nag-effort na kayo eh. Nag-Bible study, pinag-pray nyo, na-sacrifice kayo, anything lahat na ginawa nyo. Tapos, hindi pala na safe yung bina-Bible studyhan nyo. Kaya make sure sa topic na to or sa mga nakaraang topic, i-make sure nyo na born again talaga or saved talaga yung tinuturuan nyo. So kung hindi sila saved, kung need ulitin talaga yung topic 1, yung topic na 3 ba yung topic ba yung bridge 3? Yun. Kung need ulitin yung 3, 4, 5 na salvation, para lang ma-sure mo na safe yung bina-Bible studyhan nyo, do so. Kasi importante yung salvation. Hindi naman tayo nag-manual sa kanila or nag-Bible study sa kanila for the sake na meron tayong ma-report kay Ate Jen or ma-report kay Napas, ganyan. Nag-share tayo sa kanila para ma-save sila. Total, nag-effort ka na. Gawin mo na yung best mo na ma-save sila. Tsaka yung mga tao din na sinashare nyo, alam ko, importante yan sa inyo. Alam ko, mahalaga yan sa inyo. And gusto nyo sila makasama sa lamang. Kaya make sure nyo na safe talaga sila. And kung hindi pa talaga sila safe, pagka tinanong nyo sila, ulitin nyo. Di naman tayo nagmamadali dito na dapat matapos ko na yung manual ng 3 months. Hindi naman ganon. Hindi naman tayo ganon ka-rigid na dapat matapos na ito ng 3 months, kundi yari ako kay Ate Jen, yari ako sa Bible study leader ko. Hindi naman ganon. Kailangan, ang importante is save siya. Kasi after niyang ma-save, mararanasan niya more si Lord. At dahil naranasan niya more yung love ni Lord, yung mga effort na gagawin niya para mag-grow yun, is result na lang yung effort na mag-i-involve sa church, ka-attend ng church, siya din mismo magba-Bible study, madali na lang yun. Kaya yun yung trabahuhin niyo talaga na make sure save yung ba-Bible studyhan niyo. So, yun po. May question po ba? Sa born again? Baka kasi may ma-encounter kayo kasi medyo ano din siyang topic. Question po. At nanahimik ang lahat. Ano po? Wala? Wala po kayong question? Tanong na po kayo. Baka may magtanong sa inyo dyan, kailangan ba magpabaptize para ma-born again? Ano sagot doon? Ang sagot doon, pari kayo si Ate Jen. Nagtanong na lang si Ate Jen, ayaw niyo magtanong eh. Kaya pag may nagtanong ng gano'n sa inyo, kailangan ba magpabaptize mo ako dyan para ma-born again ako? Ang sagot niyo? Bakit? Ay, may bakit pa. Bakit? Balik niyo yung tinuro niyo na si Nicodemus pa nagpabaptize mo. Pero di ba na-born again siya? May mga tanong na ganyan. Kaya ibabalik niyo lang sa kanila din yung ano. May encounter niyo yung mga ganyan. Kaya, tanong na kayo. Nagulo lang ako ng tanong. Tinagot ko rin. Ayan. Saka yun din, maganda talaga na nasasabayan natin yung topic. Kasi doon tayo mas makaka-encounter ng mga tao eh. Kasi ngayon siguro ang hirap pang magtanong kasi hindi nyo pa siya masyadong na-apply kasi wala pang nagtatanong din sa inyo, wala pang kayo na umpisahan. Kasi nung batch namin, parang halos din lahat nag-open. Kaya parang ang tagal din ng Q&A namin dahil nakakasabay sila. Kaya yun po talaga, hopefully this week matrabaho nyo na yung mga 10 names nyo para makasabay kayo. Habang training, ito na din yung ano kasi open door para ma-open nyo yung mga question. Ay, kinwestiyon ko nung BS ko eh. Ano yung gagawin? So dito natin pag-uusapan sa training. Hindi yung pag natapos na yung training, ala, nag-question siya. Ayoko na uwi na ako. Hindi yung ganon. Kaya sumabay po tayo. Sumabay tayo na habang may training, gawin na po natin yung pagba-Bible study. Kasi syempre, nandito kayo, nagsasayang kayo ng, nagbibigay kayo ng effort, ng time nyo, na dapat nandun na lang kayo, nagpapahinga sa bahay nyo, pero umattend pa kayo ng training. So, umpisahan nyo na din na mag-open ng Bible study.
para nasasabayan natin yung topic. And kung meron kayong raise up na question dahil ito yung na-encounter nyo sa Bible study nyo, mapag-uusapan ng bawat isa. And yung iba, matututo din dun sa experience na naranasan mo. So, yun po. Sana next week meron ng may open. Sino po yung may mga Bible study na? Ayan, si Ate Rina. Sino pa po? Ayan, si Kuya po, madami ang Bible study. Sino pa po? Si Ate Rina pa lang. Yun, hopefully this week, trabahuhin po talaga natin na may ma-open na para kung ano man po yung ma-encounter nyo na problem or ano man po yung mga tanong nila sa inyo, mapag-usapan natin dito sa training. Kasi kaya din tayo nagte-training is para ma-equip tayo and para ma-inform tayo kung ano ba yung dapat kong isagot, ano ba yung dapat kong malaman dito sa i-applyan ko ng mga Bible study na na-encounter ko. So yun, ano na tayo? Work. Kaya nyo yan. Alam ko kaya nyo yan. Kung ano lang din naman yung effort na ginawa sa inyo ng Bible study leaders nyo, ganun lang din naman yung gagawin nyo sa iba. And yung 10 names nyo naman, importante yan sa inyo. Tama ba? Importante ba yan sa inyo? So dahil importante yan sa inyo, mag-effort kayo dyan. And next week, meron ng mga Bible study yan. Tama? Yes! Kaya nyo yan! Meron na kayo next week. Parang meron tayong more pag-uusapan next week dun sa mga na-encounter nyo. So, yun. Let's pray. Wala na talaga? Tanong? Sige, tayo. Let's pray. Yes, Father. Yes, Jesus. Lord, maraming salamat sa ginawa mo sa cross, Panginoon ko. Nagkaroon kami ng salvation, nagkaroon kami at naging born again kami, Panginoon. Lord, I pray yung pagiging born again ng bawat isa, Panginoon ko. Hindi lang namin i-keep yun sa sarili namin. But Lord, I pray ito mga Bible study leaders, yung mga atin ng training, God, continue, God, to help them, equip them more and more, Panginoon ko. Ano man po yung natutunan nila, Lord God, i-apply na nila ASAP, God, sa mga 10 names nila. Bigyan mo sila, Lord God, ng lakas ng loob, ng tapang, Panginoon ko, at Lord God, ng open doors doon sa mga taong nire-reach out nila, Panginoon ko. Ano man, God, yung mga strongholds, religious, prides, or anything, God, na hawak ng demonyo dun sa mga tao na 10 names nila, Lord, bind it and pull it down, Father God. And Lord, I pray na ikaw yung kumilos sa buhay ng mga taong ito, Panginoon ko. Na Lord God, yung bawat mga aspiring Bible study leaders namin na nandito ngayon, Lord God, makapag-open na sila this week in Jesus' name, Panginoon ko. Help them, God, na maumpisahan na yung 10 names nila ngayong week in Jesus' name, Father God. Anumang hadlang ng demonyo para hindi sila makapag-start, bind it, Panginoon ko, at Lord, ikaw yung mag-move sa buhay ng mga taong ito, Lord God. Hindi mo sila hinayaan lang na umaten ng training, Lord God, for nothing. Alam kong nandito sila dahil yung mga 10 names nila, Panginoon ko, gusto mo nang maabot, Father God. Kaya Lord, help them, God, na talaga makakasama na namin sa church din, yung mga 10 names nila, Lord God, mauumpisahan na nila, Panginoon ko, at Lord God, makakakilala sa iyo lahat ng 10 names nila, Father God. Lord, equip them more and more, give them more compassion, give them more love, Panginoon ko, sa lost. At Lord God, continue to help them, God, to strive na mag-win ng soul for you, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maging sa pag-uwi nila, Lord God, makauwi sila ng safe and sound sa mga tahanan nila na nandoon kang pinagpapala at inayos. Thank you, Father. Sa inyo po namin ito tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen.